Isigana ng Armed Forces ang pagkamatay ng 2 sundalo at pagkasugat ng 11 pa sa isa na namang insidente ng friendly fire sa Marawi City. Ayon sa AFP, naging off-target ang pinakawalan nilang bomba bandang alas 12 ng tanghali kahapon. Sa lakas ng pagsabog, aksidenteng natamaan ng mga debris mula sa mga gumuhong struktura ang mga sundalo. Sa kabila nito, sinabi ng AFP na mataas pa rin ang moral ng mga tropa. It's a sad day for us. We have been gaining grounds in our fight against the Mauti ISIS group when this happened. But our soldiers understand that this happens from time to time during combat operations like this that uses our other assets of government. But we are firm in our conviction. The morale of our troops remain high. They continue to press on to the target so that we'll be able to liberate Marawi from the terrorist ISIS group in the soonest time possible. Ayon kay Arevalo, nagpapagaling na ang 11 sundalo na nasugatan. Noong May 10, 11 sundalo ang namatay habang 7 ang sugatan ng aksidente silang tamaan ng airstrike. Sa panayam kay Senior Anchor and Correspondent Pinky Webb, pinaliwanag ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla ang nangyaring friendly fire. We were trying to hit a facility or a building that housed quite a number of remnants of the Maute group. It was a place where they could have been probably using as headquarters of sorts. So we wanted to hit that so that our troops can come in and occupy it. But unfortunately, during the airstrike, the first bomb that fell 200 plus meters short of the target. And it fell in an area proximate to where some of our soldiers were hiding. And that building where our soldiers were hiding absorbed the shock of the bomb that exploded and caused a lot of debris to fall. The debris that fall caused the death of 2 of our soldiers, unfortunately, and the wounding of 11 others. The good thing there, however, is that the wounded were not critically injured. Muling mapapanood ang The Source kasama si Pinky Webb mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi dito lamang sa CNN Philippines. May babala naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagbebenta ng droga at mga preso na nahuhulihan ng cellphone. Ipapakain niya ito sa kanila. Pati ito, hintuin talaga natin ito. Nakikinig mo yung taga Muntinlupa ngayon. Ito, I don't know if it's edible, maybe the plastic. Pag may nakita pa ako, hindi ako, pag umpisa ko, pag may nakita akong plastic dyan, yun ang kakainin mo sa araw na yan. Wala kang konsumong kanin. Ito, kaya pirituhin mo o inununan, bahala ka. Basta you will eat it. Kinumpirma ni Pangulong Duterte na bumalik na naman ang kalakaran ng droga sa loob ng Bilibid dahil na rin sa patuloy na paggamit ng mga cellphone doon kahit pa ipinagbabawal ito. Aminado naman ang Pangulo na kailangan ng mga reforma sa mga kulungan sa bansa, lalo na ang problema sa siksikan at kalusugan ng mga inmate. Pero uunahin niya aniya na tugunan ng pangangailangan ng mga pulis at mga mamamayan na hindi nakagawa ng krimen. Sa isa pang bahayag, sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang makabalik na sa pwesto si Superintendent Marvin Marcos. Natanggal si Marcos bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group sa Eastern Visayas. Ito'y dahil na rin sa kanyang pagkakasangkot umano sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor at hinihinalang drug lord Rolando Espinosa. Ngayon si Marcos suspended. Hindi suspended siya. Tapos na ang suspension. Sabi ko, ibalik niyo sa trabaho yung mama na yan. Wala naman doon yan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Sabi nila, may kaso. Anso, yung criminal, sabihin mo, presumption of innocence. Ang gobyerno, hindi mo... Why is it that stupid rational there? Alam mo, sir, yung criminal, buhayin mo because... alam mo, presumption of innocence. No? Pagdating ng taga-gobyerno, ano-ano na lang pagsasabihin ninyo. Tabla!
Nakapagpiyansa at nakalabas ang kulungan si Marcos, ito'y matapos ibaba sa homicide mula murder ang kaso laban sa opisyal. Dumako naman tayo sa Tacloban City, Leyte, kung saan nakitaan ng biyak ang ilang pabahay para sa mga Yolanda victims. Ito'y matapos ang malakas na lindol na yumanig sa probinsya noong nakaraang linggo. Sinuri ng City Engineering Office ang lahat ng mga gusalisang lungsod matapos ang pagyanig. Kasama na dito ang mga bahay sa Ridgeview Subdivision at Guadalupe Heights. May biyak daw ang dingding ng ilan sa mga ito na tinapala na ng mga otoridad. Pinondohan ng National Housing Authority ang pabahay para sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda taong 2013. Ipaparating naman daw sa NHA ang resulta ng inspection. Nakatakdang bumisita ngayong araw si Pangulong Duterte sa Cananga at Ormoc City, Leyte na lubharing napinsala ng lindol. Mga balita sa labas ng bansa, sinabi ng abogado ng US President Donald Trump na walang nalalaman ng presidente kaugnay sa nangyaring meeting ng kanyang anak na si Donald Trump Jr. at isang Russian lawyer noong nakaraang taon. Sa nangyaring pagpupulong kasi, sinasabing nagbigay ang Russia ng impormasyon na makasisira sa nooy katunggali na si Hillary Clinton. Samantala, naharap din si President Trump sa isang kaso naman dahil sa pagbablock niya ng mga followers sa Twitter. Ayon sa mga nagsampa ng kaso, unconstitutional raw ang ginawang hakbang ng US President. May tuturing daw kasing public forum ang Twitter account ni Trump kung saan dapat accessible ito sa lahat. At isa namang massive iceberg na may bigat na 1 trilyong tonelada ang tuluyan ng humiwalay mula sa Western Antarctica. Ang laki nito ay katumbas ng 3 beses ng Greater London area. Ayon sa mga scientists, ito na ang pang-4 sa pinakamalaking ice shelf na nag-collapse sa Antarctica simula 1995. Bagamat walang agarang makikitang impact sa pag-collapse ng ice shelf, nagdulot ito ng malaking pagbabago sa landscape ng nasabing peninsula. At ayon sa isang eksperto, dapat umanong maging wake-up call ito sa mga tao ukol sa sea level sa mga susunod na panahon. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. O yung mga maagang nag-comment, si Grant Haas watching from Minnesota at si Fela Saba from Macau. Para naman sa mga mabiyahe, narito ang silip sa trapiko. Nasa inyong screen, ang Jones Bridge sa Maynila para sa mga papuntang Binondo. Mabilis ang biyahe sa kanang lane sa mga oras na ito. Asahan lamang ang paminsan-minsang pagbagal, pagbaba ng tulay dahil sa traffic light. Ang kabilang lane naman papuntang Loton at Manila City Hall, mabilis pa rin ang biyahe. Dumako naman tayo sa ilalim ng Skyway. Ito ang Magallanes northbound at grade. Kung kayo ay paluwas ng Pasay, Manila at EDSA, padami na ang mga sasakyang bumabagtas dito kaya asahan ang moderate to heavy traffic. Abangan, buwis sa pabahay kapalit ng mas malaking pondo para sa proyekto ng administrasyon. Pabor ba kayo? At gaano ba kayo kahanda sakaling mangyari ang The Big One? Bubusisin natin at makibahagi tayo sa paghahanda ng MMDA. At pakinggan naman ang awit na likha ng isang sundalo para sa Marawi City. Marawi, bumangon ka. Tama na ang maling pakikibaka. Kapatid, gumising ka. Di ka ba naaawa sa bayan kung nagdurusa? Bumangon ka, Marawi. Kayang-kaya natin ito. Facebook Live, ang topic natin for our talakayan ay yung Metro Manila Shake Drill na for the first time ay gagawin ng apat na araw. Okay, so para malaman nyo yung details tungkol dyan, hintayin nyo lang yung ating talakayan. Kasama natin si General Gonzales from MMDA. Also, pwede na kayong mag-comment doon sa sinasabing kasamang pagtaas nung tax doon sa mga low-cost housing. Dati kasi hindi yan tinatax. Ngayon daw, doon sa bagong tax reform package ay kasama na yan. So anong reaction nyo? Kahapon doon sa hearing sa Senate, ang sinasabi pa nga ni Senator Cynthia Villar, karamihan daw, baka daw mga OFWs yung maapektuhan kasi sila daw yung karaniwang bumibili ng mga ganyan 3 million pesos na pabahay and pababa. So
panoorin niya, meron din tayong story about that. But you can also comment if you're in favor of that. Kasi naman, ang sabi ng gobyerno, mauuwi naman daw yan sa mas mataas na revenues for government programs. Hello kay, kay Dovey Cui. Sabi niya, isa daw yung kamag-anak niya, pinsan niya doon sa namatay sa friendly fire, nakikiramay po kami. Nag-comment siya dito. Kamusta kay Auntie Liz Salazar? Ganon din kay Rebecca Ental watching from Davao City. Hello din kay Geraldine Labrador Doctor watching naman from Jensan. Maraming nanonood sa atin mula sa mula sa Davao . Kayo ay nasa newsroom ngayon, tatalakayin natin ang mga napapanahong issue na mahalaga sa inyo. Hinamon ng mga senador ang Department of Finance na pag-aralang mabuti ang tax reform bill na sinasabi nitong pabor sa mahihirap. Tila di naman raw ito pro-poor, sabi ng ilang senador. Matapos itong paspasang maipasa sa Kamara, makalusot kaya ito sa Senado? Narito ang report ni Cecil Ardizabal. Would you like to say something? Muling humarap ang Department of Finance sa Senado para depensahan ang tax reform bill na umano'y makamahirap. Bababaan ito ang personal income tax ng karaniwang manggagawa at hindi bubuwisan ng mga kumikita ng mas mababa sa 250,000 pesos kada taon. Ayon kay Senator Cynthia Villar, kung makamahirap ang naturang tax reform bill, bakit kailangang alisin ang tax exemption sa bibilhing bahay na nagkakahalaga ng 3 milyong piso pababa? Gayong karamihan sa mga bumibili ng bahay ngayon ay mga OFW. Giit pa niya, nagdududa siya sa sinasabing ang pagsasaayos ng sistema ng pagbubuwis ay kasunod ng pagsasaayos ng budget ng bansa. Bakit nyo tatanggalin? So that you can give more to the DBM. Make sure na yung binibigay nyo sa DBM nagagasta ng maganda. Kasi from my observation, it's not. Sinang-ayunan naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sani Angara si Villar. Kaya mukhang aabutin pa ng siyam-siyam ang pagpasa sa panukalang batas na tax reform bill sa Senado. Karamihan sa amin ay magiging hesitant para buwisan yung pabahay. Tingin ko ngayon, dadaan sa butas ng karayom yun. Ang panukalang batas na tax reform ay kakailanganin para mapondohan ang malalaking infrastructure projects ng Administrasyong Duterte. Layon din itong madagdagan ang budget ng ilang sektor tulad ng pangkalusugan at edukasyon. Ayon sa DOF, ang aalising buwis sa mga mahihirap ay idadagdag sa mga babayarang buwis na mga mas nakakaangat sa buhay, tulad halimbawa ng sasakyan at gasolina, na kinontra ni Senador J.V. Ejercito. But if you impose taxes on fuel, this would definitely create a domino effect, no? Sigurado ko na all the prices of commodities will go up. Kaya direct hit ito . Ito lang ang nasabi ng taga-DOF sa naging pahayag ng mga senador. We are always looking and we're listening to the suggestions of the senators. Cecil Ardizabal, CNN Philippines. Tulad ng pinahayag ng ilang senador, isa sa mariin nilang tinututulan dyan sa panukalang reforma sa buwis ang pagtanggal ng VAT exemption sa mga low-cost housing projects o yung nagkakahalaga ng 3 milyong piso pababa. Pabor ba kayo dito? Gayong ang sinasabi naman ng gobyerno, kapag naipatupad ng buo ang tax reform package, mahigit 6 na bilyong piso ang inaasahang kikitain dyan. Perang ilalaan naman sa iba't ibang programa. O dapat ba, wag na lang isama ang pagbubuwis sa low-cost housing para matugunan din ang housing backlog na abot sa mahigit 5 milyong housing units. Mag-comment po sa aming Facebook Live sa CNN Philippines at babasahin namin ito bago matapos ang programa.